Naranasan mo na ba yung katahimikan na hindi lang basta kawalan ng tunog? Yung tipong alas 3 ng hapon, Biyernes Santo, at kahit tirik na tirik ang araw at ramdam mo yung init ng semento at tumatago sa swelas ng sapatos mo, parang may malamig na haplos na humahapulas sa likod ng batok mo. Isipin mo ito, patay ang TV, walang music. Ang tanging naririnig mo lang ay ang mahinang ugong ng electric fan na parang naghihingalo na sa sobrang init ng summer. Pero sa kabila ng ingay na yon, may narinig kang kakaiba. Isang kaluskos mula sa kisame, isang yabag na hindi dapat nandoon. Sabi namang matatanda, patay ang Diyos sa mga oras na ito. Walang bantay. The spiritual rules we rely on for our safety are completely inverted. Ang mga protection mo, ang rosaryo na lagi mong dala sa bulsa, ang holy water na nakalagay sa may pintuan ninyo na akala mo'y sapat na para itaboy ang masama, kahit ang mga anghel ng pinaniniwalaan mong laging nakabantay sa bawat kilos mo, lahat yan, nawawalan daw ng lakas. This is what we call the ritual vacuum, isang malaking butas sa tela ng realidad. And in this heavy, suffocating silence, something else starts to move. Something that doesn't belong in the light, but thrives when the light of the world is technically extinguished. Welcome sa Radyo Anino. Ako ang inyong host at ngayong gabi, hindi lang tayo magkukwentuhan. Haharapin natin ang mga karanasan na hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag ng science, ng logic o kahit ng opisyal na doktrina ng simbahan. Susubukan nating intindihin kung bakit tuwing mahal na araw, ang boundary ng mundo natin at ng kung anong madilim na dimensyon ay nagiging manipis na parang balat ng sibuyas. Isang maling sulyap sa maling sulok, isang maling pagsabay sa kanta, at baka hindi mo na mamamalayan na may nakasunod na sayo hanggang sa loob ng kwarto mo. Huminga ka ng malalim, siguraduhin mong nakakandado ang mga pinto ninyo. Dahil sa mga kwento ko, dadalhin kita sa mga lugar kung saan ang pananampalataya mo ay susubukan ng mga aninong kanina pa naghihintay na mawalan ka ng bantay. Huwag kang kukurap. Dahil sa dilim ng Biyernes Santo, ang pinaka nakakatakot na kalaban mo ay ang sarili mong katahimikan. Naranasan mo na bang sumama sa prosesyon sa isang lumang bayan? Yung siksikan ng mga tao, pawisan, amoy kandila, pero kahit libo-libo kayo sa kalsada, nararamdaman mo pa rin na parang may isang pares ng mata na sa iyo lang nakatingin. Gabi doon ng Huwebes Santo sa isang lumang bayan sa Laguna. Yung mga kalsada doon, makikitid, at yung mga bahay na bato sa gilid ay parang mga dambuhalang rebulto na nakatitig sa iyo habang dumadaan ang mga dambuhalang karosa. May kakaibang vibe ang prosesyon doon. Hindi siya festive. It feels more like a slow, agonizing funeral for the entire world. It's heavy and archaic. Amoy na amoy mo yung sampagita na hinaluan ng usok ng kandila at yung amoy ng pawis ng mga deboto na halos maghimatayan sa pagod. Nasa gitna ako ng crowd doon. Tawagin niyo na lang akong Mark. Isa akong digital creator and basically I was there for the clout. Hawak ko ang aking high-end camera. Sinusubukang kumuha ng cinematic shots para sa aking Holy Week special vlog. Sabi ko sa sarili ko, this is just for the aesthetics. Ang ganda kasi ng pagkakaayos ng mga karosa, lalo na yung image ng Mater Dolorosa. Napapalibutan siya ng mga dambuhalang salamin na tinatawag nilang Virginia at mga bumbilya na nagre-reflect sa mukha ng mga deboto na halos magmakaawa na sa harap ng santo. Kakaiba yung kaba ko habang papalapit na yung imahe. Parang may kung anong static sa hangin. Yung tipong tumatayo ang balahib mo kahit sobrang lagkit ng pawis mo sa init. Pinindot ko yung record button.
Sa LCD screen ng camera ko, nakita ko yung kislap ng mga alahas ng santo. Zoom in, focus, ang ISO ko ay saktong-sakto para makuha yung cinematic grain. Pero habang pinapan ko yung camera para makuha yung details ng borda ng damit niya, may napansin akong mali. Sa loob ng isa sa mga salamin sa gilid ng karosa, may mukha. Initially, akala ko reflection lang ng isa sa mga namamanata sa likod ko. Normal lang naman yun, diba? Pero habang gumagalaw yung karosa, yung mukha sa loob ng salamin, hindi siya sumasabay sa galaw ng mga tao sa labas. Nakatitig siya, diretso sa lens ng camera ko. Ang balat niya ay parang kulay ng abo na hinaluan ng putik. Yung mga mata niya, wala silang puti. Dalawang malalalim at itim na butas. Parang hinihigop yung liwanag ng lahat ng kandila sa paligid niya. Lord, yung takot na nararamdaman ko, parang yelo na ibinuhos sa buong spine ko hanggang sa talampakan ko. Sinubukan kong ibaba ang camera ko para tingnan ng live kung sino yung nandoon sa tabi ng santo. Baka naman may bata lang na nakasampa. Baka may assistant lang na nag-aayos ng mga rosas. Pero nung tinignan ko yung mismong karosa gamit ang hubad kong mata, wala. Walang kahit sino doon kundi mga rosas, mga kandila at yung mamahaling tela ng damit ng birhen. Empty space lang. Nakabibinging empty space. Walang reflection ng kahit sino sa angle na yun dahil ang mga tao sa likod ko ay masyadong malayo. Pagtingin ko ulit sa screen ng camera ko, nandoon pa rin siya. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya basta nakatingin. Dahan-dahan niyang ibinukas yung bibig niya. Isang ngiti na hindi pang tao. Masyadong malapad. Parang pinilit na punitin yung balat niya para lang lumabas yung itim at bulok ng ngipin. Parang gusto niyang sabihin, "Nakikita kita, Mark. Kita kita." Tumigil ako sa paglalakad. Nabangga ako ng mga taong nasa likod ko. May narinig ako nagreklamo pero wala akong naramdaman. Nakafocus lang ako sa screen. Yung nilalang sa loob ng salamin. Dahan-dahang itinaas yung kamay niya. Ang mga daliri niya ay mahaba, parang mga sanga ng tuyong puno na nabulok sa ilalim ng lupa. At bawat dulo nito ay may matatalim na kuko na may mga bakas pa ng tuyong dugo. Ipinatong niya yung kamay niya sa loob ng salamin. Parang sinusubukang abutin ako mula sa kabilang side. Doon na ako napaatras. Binitawan ko yung camera ko sa gulat. Pagbagsak ng gear ko sa semento, narinig ko yung crack ng lens. Hindi ko na inisip yung libo-libong halaga ng camera ko. Humihingal ako. Tumingin ako sa paligid, pero lahat ng tao ay normal lang. Nagdarasal sila, umiiyak, humahawak sa mga lubid. Walang nakakita sa nakita ko. Nung bumalik ako sa hotel room ko nung gabing yon, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang laptop ko para i-check ang memory card. I prayed to God na sana ay wala doon yung nakita ko. Pero nung i-play ko yung clip, nandoon siya. Pero mas malinaw. Mas malinaw kaysa sa nakita ko sa LCD. At doon ko napansin ang isang detalye na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa katawan ko. Sa likod ng nilalang na yon, sa loob pa rin ng salamin, may iba pang mga mukha. Mga mukhang puno ng sugat, mga mukhang walang panga, mga mukhang umiiyak ng itim na likido. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Biglang namatay ang mga ilaw sa kwarto ko. Sa dilim, narinig ko ang isang kaluskos mula sa salamin ng aparador ko. Isang mahaba at mabagal na gasgas. Parang may gustong lumabas. Parang yung nilalang na nakita ko sa presisyon ay hindi lang basta image. Sumama siya sa akin. Hitching a ride, exactly like what the folk stories say. Sinasabing ang mga kaluluwang ito ay sumasama sa mga holy images dahil yun ang pinaka-safe na paraan para makalapit sa mga buhay nang hindi mo napapansin ng mga bantay. But since the guards are down during Holy Week, they don't just hide, they hunt. Sabi ng lola ko,
Ang mga salamin ay portals. At tuwing Biyernes Santo, ang portal na yan ay nananatiling bukas at unprotected. Ang mga extra figures na ito hindi basta-bastang multo. Sila yung mga nilalang na nagnanais ng physical presence. They want your energy. They want to be reflected in your world. Naramdaman ko ang isang malamig na hininga sa likod ng tenga ko. Tumakbo ako palabas ng hotel room. Iniwan ko ang laptop ko, ang camera ko, lahat. Pagbaba ko sa lobby, nanginginig ako. Sabi ng guard, "Sir, okay lang po ba kayo? Masyado po kayong maputla." Hindi ko siya sinagot. Pagsakay ko sa kotse ko, tinignan ko ang rear view mirror. Wala doon yung nilalang. Pero may fingerprint ng putik sa mismong gitna ng salamin. 5 mahabang daliri. Isipin mo, gaano kadalas kayang may kasama tayo sa mga prosesyon na hindi natin namamalayan. Yung bigat na nararamdaman mo sa balikat habang naglalakad sa gitna ng init. Baka hindi lang yan pagod. Baka may nakakapit na sayo mula sa loob ng salamin. Baka yung aninong nakita mo sa gilid ng mata mo kanina habang dumadaan yung cruise, hindi lang yan guni-guni. Sila yung mga nilalang na wini-welcome ang pagpanaw ng Diyos dahil sa loob ng ilang araw na ito, silang tunay na nagahari sa kalsada. Tingnan mong mabuti yung mga pictures mo nung huling prosesyon na dinaluhan mo. I-zoom mo sa mga reflection ng salamin. Sigurado ka bang lahat ng mukhang nandun ay mukha ng mga buhay? O baka may isa doon na hindi gumagalaw, nakatingin lang sa'yo, naghihintay ng susunod na Huwebes Santo para tuluyan ng lumabas. Kapag binalikan ko yung files ko ngayon, yung mukha sa salamin ay tila ba gumagalaw bawat oras. Dahan-dahan siyang lumalapit sa frame. Parang balang araw lalabas siya sa screen ko at papasok sa mundo ko. Ang ritual vacuum ay hindi lang natatapos sa Biyernes. Minsan, ito ay nagiging permanenteng bahagi ng buhay mo. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na kapag tinitingnan mo yung sarili mo sa salamin, parang hindi ikaw yung nakatingin pabalik? Yung parang may delay ng ilang millisecond yung reflection mo. Sa Laguna, may mga kwento patungkol sa mga rebulto na nawawala sa kanilang mga pedestal tuwing alas 12 ng madaling araw ng Biyernes Santo. Sinasabi na mga extra figures na ito ay literal na humihiram ng katawan ng mga santo para makagawa ng pinsala sa mga buhay. Kaya sa susunod, nasasama ka sa bisita iglesia, huwag kang titingin sa mga mata ng mga rebulto. Baka may makita kang kumukurap sa loob. Baka yung kahoy na tinitingnan mo ay biglang maging laman at dugo. Dito naman tayo sa isang tradisyon na tila ba hindi mawawala sa bawat barangay tuwing mahal na araw. Ang pabasa. Para sa marami, ito ay isang solemn na pagkanta ng pasyon ni Kristo. Pero para sa isang pamilya sa Quezon, naging mitya ito ng isang nightmare na hanggang ngayon ay hindi nila maikwento ng diretsyo. Tawagin nating Leia ang ating source. Si Leia ay isang teacher, lumaki sa isang debotong pamilya kung saan ang pabasa ay non-negotiable every year. Madaling araw noon, mga alas 2 ng Biyernes Santo. Nasa lumang bahay sila ni Leia sa bundok, yung tipong gawa sa nara at puno ng mga anito at antigong kagamitan na amoy alikabok at lumang papel. Yung bahay na yon may silong o crawl space sa ilalim kung saan itinatago yung mga lumang gamit sa bukid. 10 silang magkakasama sa paligid ng isang mahabang lamesa. Ang tanging liwanag lang ay ang 2 malalaking kandila sa gitna at ang bumbilyang dilaw sa itaas na paminsan-minsan ay kumukurap. Pagod na ang lahat. Paos na ang mga boses. Pero kailangang matapos ang pasyon bago mag-umaga. Family tradition ika nga. Ang pasyon ay may sariling rhythm. It can be hypnotic. Kapag ilang oras ka na doon, yung boses nyo ay nagiging parang isang vibrating entity. Mawawala ka sa sarili mo. Doon ako pumasok sa trance, sabi ni Leia. Binabasa niya yung mga berso tungkol sa paghihirap ni Kristo, pero ang isip niya ay lumulutang na.
hanggang sa may napansin siyang kakaiba. May naririnig siyang boses na hindi dapat nandoon. 10 lang sila sa lamesa, pero ang boses na naririnig ni Leia ay pang-11. Ang boses na ito ay hindi galing sa lalamunan ng tao. It was raspy, hollow, at parang nanggagaling sa ilalim ng sahig mula sa madilim na silong ng bahay. Pero ang pinaka-weird, perfectly on melody siya. Sumasabay siya sa bawat nota na kinakanta nila, supporting their tired voices with a strength that felt unnatural. Sinubukan ni Leia na tingnan ng mga pinsan niya. Lahat sila ay nakapikit, pagod na pagod. Ang mga ulo ay dahan-dahan tumatango sa rhythm. Pero nung chinek niya yung lola niya na nasa dulo ng lamesa, nakita niya yung mga mata nito. Nakadilat ang lola niya at nakatingin siya sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit niyang tinutuloy ang kanta. Pero ang boses niya ay halos bulong na lang. Doon na na-realize ni Leia na hindi lang siya ang nakakarinig. Nakinig si Leia ng mas maigi. Doon niya napansin ang pattern. Ang boses na ito, hindi siya makapagbigkas ng mga vowels ng tama. Every time na may word na Jesus o Espiritu o kahit anong sagradong pangalan, yung boses ay biglang magiging parang gasgas na tunog ng bakal sa semento. It was struggling. Parang may kung anong nilalang na pilit nang gagaya sa kanila pero nasusuka siya sa mga banal na salita. The entity was literally choking on the holy names. At kasabay nito, ang amoy ng sampagita sa altar ay biglang napalitan ng amoy ng luma at basang lupa. Yung amoy kapag naghuhukay ka sa isang sementeryo pagkatapos ng malakas na ulan. Amoy na tumatagos sa butas ng ilong mo at kumakapit sa lalamunan mo. Hindi makatayo si Leia. Parang may mabigat na kamay na nakapatong sa balikat niya. Pinipigilan siyang gumalaw. Pinilit niyang ituloy ang pagkanta para hindi mahalata ng kung anumang nandoon. Pero nung sumulyap siya sa ilalim ng lamesa, sa dilim na hindi abot ng kandila, doon niya nakita mga paa. Isang pares ng paa na kulay ube, punong-puno ng mga ugat na parang mga bulate sa ilalim ng balat. At ang mga kuko nito ay mahaba, may itim, at nakabaluktot pa itaas. Ang mga paang ito ay dahan-dahang tumatapik sa sahig, sumasabay sa beat ng pasyon. Takot na takot si Leia. Gusto niyang sumigaw pero ang lalamunan niya ay parang pinuno ng mainit na buhangin. Inabot sila ng halos 1 oras na ganoon ang sitwasyon. Ang boses na yun ay unti-unting lumalakas, unti-unting nagiging mas aggressive. Parang gusto niyang ubusin ang mga boses nila at palitan ito ng sarili niyang distorted version of the prayer. Parang gusto niyang ubusin ang hininga nila hanggang sa mawalan sila ng malay. Biglang tumayo ang lola ni Leia. Tama na, sabi ng matanda. Pero hindi siya tumitingin sa kanila. Tumingin siya sa ilalim ng lamesa. Ang boses ng lola niya ay naging boses ng ibang tao. Hindi ka namin iniimbitahan. Umalis ka sa bahay na ito habang wala pang liwanag. Hindi ito ang iyong oras. Nung matapos ang sandaling yun, biglang tumahimik ang lahat. Ang boses, ang yabag sa ilalim ng lamesa at ang amoy ng lupa, lahat nawala ng sabay-sabay. Nung tinignan nila ang ilalim ng lamesa pagkatapos magsindi ng lahat ng ilaw, wala silang nakitang kahit ano. Pero sa punting mantel na nakatakip sa lamesa, may mga bakas ng itim na likido. Parang mga fingerprint, pero ang bawat daliri ay halos 7 pulgadang haba. At yung itim na likido, amoy ito ng langis na ginagamit sa pag-embalm. Sinasabi ng mga matatanda, ito ang tinatawag na pabasa ng mga aswang. Sa mga oras na patay ang Diyos, ang mga nilalang na ito ay mahilig makisali sa mga banal na gawain. Hindi dahil gusto nilang mag-devotion, kundi dahil gusto nilang sirain ang essence ng ritual. Na para bang minamock nila tayo, ginagaya nila tayo para ipamukha sa atin na walang saysay ang mga dasal natin habang walang nakikinig sa itaas.
Parang psychological warfare between the living and the entities that thrive in the ritual silence. Sabi ni Leia, simula nung gabing yun, hindi na siya pumasok sa bahay ng lola niya tuwing mahal na araw. Namatay ang lola niya makalipas ang 2 taon. At nung binuburulan ito, may narinig daw siyang boses sa loob ng kabaong. Hindi boses ng lola niya, kundi yung parehong raspy at distorted na boses na narinig nila sa pabasa. Kinakanta nito ang huling berso ng pasyon. Kinakanta nito ang amen na tunog ng isang sumusuka. Kung nakikinig ka ngayon at kasalukuyan kayong nagpapabasa sa bahay ninyo, pakiusap, bilangin mo ang mga boses. Siguraduhin mo na ang bawat lalamunang kumakanta ay may kaluluwa. Dahil minsan, ang boses na sumasabay sa iyo sa refrain ay hindi boses ng pinsan mo. Ito ay boses ng isang bagay na matagal nang naghihintay sa dilim ng ilalim ng sahig ninyo. Naghihintay lang na mamitawan mo ang tono para siya naman ang kumanta ng katapusan mo. Minsan ang mga third voices na ito ay hindi lang basta nakikikanta. Sinasabi na kapag pinayagan mo silang matapos ang isang kabanata kasama kayo, binibigyan mo sila ng karapatang manatili sa bahay ninyo hanggang sa susunod na taon. Isang taon na puno ng malas, pagkakasakit, at ang pakiramdam na laging may nakatingin sa iyo habang natutulog ka. Ang dead time ay hindi lang oras, ito ay isang imbitasyon. At kapag nakuha na nila ang paanyayang iyon, kahit anong dasal mo pagdating ng Pasko, hindi mo na sila mapapaalis. Naisip mo ba kung bakit sa ibang probinsya, tinatapos ang pabasa ng hindi gumagawa ng ingay? Dahil ayaw nilang magising yung mga nakikikanta sa dilim. Ayaw nilang malaman ng mga third voices na tapos na ang ritual. Ayaw nilang malaman na naiwan na silang mag-isa sa dilim. Dumating na tayo sa pinakamadilim na bahagi ng episode na ito. 3:00 ng hapon, Biyernes Santo, ang tinatawag nating patay na oras. Kung mapapansin ninyo, sa oras na ito bawat taon, ang sikat na araw ay tila ba nagiging maputla, parang may filter na kulay abo ang buong mundo. Ang mga ibon ay tumitigil sa pag-awit. Kahit ang mga aso sa kalsada, yung mga asong kalye na matatapang, biglang nananahimik at nagtatago sa ilalim ng mga sasakyan. Alam nila, animals always know when the protection of the world is offline. They can sense the shift in the spiritual atmosphere bago tayo mismo mapansin natin. Nasa gitna ako ng Maynila noon, taong 2021. Peak ng pandemic, so ang kalsada ay triple ang katahimikan. Walang mga sasakyan, walang mga batang naglalaro sa kalsada, tahimik na parang sementeryo ang buong lungsod. Nakahiga ako sa kwarto ko sa isang high-rise condo, sinusubukang magpahinga. Pero ang nararamdaman ko ay hindi restful. It was a suffocating pressure like someone was sitting on my chest and refusing to let go. Isang bigat na parang lahat ng hangin sa kwarto ay unti-unting hinihigop palabas. Naramdaman ko yung tinatawag nilang sleep paralysis. Pero it wasn't the usual kind where you see a shadow in the corner. Ngayon, nararamdaman ko na ang buong kwarto ko ay parang nilulunod sa tubig. I couldn't breathe. I couldn't even blink my eyes. And from the corner of my eyes, sa gilid ng aking sliding door, nakita ko siya. Isang nilalang na walang mukha. Ang balat niya ay parang kulay na nabulok na papel, tuyo, bitak-bitak, at may mga bahagi na tila ba natutuklap at nalalaglag sa sahig. Nakasuot siya ng isang lumang veil na ginagamit sa mga libing noong panahon ng giyera. Itim na itim at punong-puno ng alikabok. Dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Pero ang paglakad niya ay hindi normal. Ang bawat step niya ay parang tunog ng nababaling buto. Gusto kong magdasal. Inisip ko yung ama namin. Pero nung susubukan ko ng bigkasin sa isip ko ang mga salita, wala. I couldn't remember a single word.
Yung parang bang sa panaginip. Literal na nabura sa memory ko ang lahat ng prayers na itinura sa akin simula nung bata pa ako. It was like a spiritual amnesia. This is the ultimate manifestation of the ritual vacuum and the power down of religious faith. Dahil patay daw ang Diyos sa mga oras na ito, pati ang connection natin sa Kanya ay napuputol. Ang mga words of protection ay nagiging empty noise, useless against a predator that has been hunting since the beginning of time. Nararamdaman ko na ang mga daliri niya sa leeg ko. Malamig. Masyadong malamig para sa init ng summer sa Manila. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Kahit wala siya mga mata, alam ko na tinitingnan niya ang kaluluwa ko. Naririnig ko siyang huminga. Amoy lupa. Amoy kamatayan. Amoy ng mga bagay na matagal nang dapat kinalimutan sa ilalim ng lupa. Wala kang matatawag, bulong niya. Hindi sa tenga ko, kundi sa loob mismo ng utak ko. Walang nakikinig ngayon. Kami ang may-ari ng oras na ito. Sa amin ka ngayon. Nagsimula akong umiyak. Pero pati ang mga luha ko, parang natutuyo agad sa pisngi ko. I realized then that she was waiting for 3 p.m. to strike perfectly. She was waiting for the exact second kapag ang mundo ay most vulnerable. Sinasabi sa research na mga ganitong entities, they are chronological predators. They actually follow the liturgical calendar better than most Catholics. Alam nila kung kailan pinaka-weak ang barriers ng reality. Alam nila yung eksaktong segundo kung kailan pinakamababaw ang pananampalataya ng mga tao. Sinubukan kong abutin ang aking rosaryo sa side table. Pero nung mahawakan ko ito, parang normal na plastic na lang siya. Walang vibe, walang bigat. It was just a string of beads, walang protection. Kahit yung holy water na binili ko sa Quiapo, nung tinignan ko later, naging malabo yung kulay. Nung tumama ang 3:01 p.m., biglang gumaan ang pakiramdam ko. Nawala yung pressure, nawala yung nilalang. Biglang bumalik ang tunog ng paligid, ang ugong ng aircon, ang layo ng bosina ng sasakyan. Pero nung sa wakas ay naigalaw ko na ang mga katawan ko at tumingin ako sa salamin, doon ko nakita. May mga pasa ako sa leeg, 5 daliri, kulay ube na halos itim na, mahigpit ang bakas sa balat ko. At sa bawat daliri, may bakas ng abo na hindi matanggal-tanggal kahit anong kuskus ko. Hanggang ngayon may scar pa rin ako. Isang paalala na ang Biyernes Santo ay hindi lang isang date sa kalendar. Simula noon, tuwing Biyernes Santo, hindi na ako nananatiling mag-isa sa kwarto tuwing hapon. Lumalabas ako, pumupunta ako sa lugar kung saan may maraming tao, sa gitna ng sikat ng araw. Dahil alam ko sa loob ng 60 minutes na yon, bawat sulok ng dilim ay may naghihintay. Bawat pader ay may matang nakatingin. Bawat katahimikan ay may tinatagong sigaw. Ang dead time ay hindi lang basta timing. It is a psychological and spiritual state. When we collectively believe that the divine is gone, we also create a void. At alam naman natin, nature abhors a vacuum. Ang takot ng milyon-milyong tao ay nagiging tulay para sa kanila. This is why our elders insist on silence. Not because they want to be pious, but because they don't want to draw attention to themselves while the security cameras of heaven are turned off. Pinapatay natin yung ingay para hindi nila tayo marinig. Kung nararamdaman mo ngayon na parang bumibigat ang hangin sa kwarto mo, huwag mong tignan ang orasan, baka 3:00 na. Baka ang nararamdaman mong pressure sa dibdib mo ay hindi lang dahil sa anxiety. Baka may nakaupo na sa tabi mo, naghihintay lang na makalimutan mo ang susunod na linya ng dasal mo. Baka kanina pa niya tinitingnan yung leeg mo, nag-iisip kung saan siya hahawak. Baka siya na yung susunod mong marinig.
Naisip niyo na ba kung ano ang nangyayari sa loob ng simbahan kapag nakalock na ang mga pinto at wala nang kahit isang bombilya ang nakabukas? May isang kwento mula sa isang dating sakristan na si Ben. Noong 1995, sa isang parokya sa Batangas, naranasan niya ang isang bagay na nagtulak sa kanya para iwanan ang kanyang debosyon ng tuluyan. Biyernes Santo noon at kailangan niyang bantayan ang Santo Entierro, ang imahe ng namatay na Kristo sa loob ng isang glass casket. A very important role para sa isang deboto. Nasa loob siya ng sakristiya, nag-aayos ng mga gamit para sa prosesyon mamaya. Pero habang kumukuha siya ng mga telang lila sa loob ng isang antikong baul, narinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nanggagaling ang tunog mula sa main altar. Tandaan niyo, Biyernes Santo noon, walang sino man ang dapat na nandoon. Dahan-dahan lumabas si Ben mula sa sakristiya. Hawak ang isang flashlight na halos maubusan na ng battery. Pagdating niya sa dulo ng aisle, itinapat niya ang ilaw sa altar. Ang mga rebulto ng mga santo ay nakabalot lahat sa itim na tela. Pero yung isa sa kanila, yung rebulto ni San Miguel na nakatayo doon sa may gilid, wala na doon sa pedestal niya. Nanginginig si Ben. Itinapat niya ang ilaw sa sahig. Doon niya nakita ang mga gasgas sa tiles. Parang may dambuhalang bagay na kinaladkad mula sa altar hanggang sa gitna ng simbahan. At nung itaas niya ang ilaw, doon niya nakita ang rebulto. Nakatayo ito sa gitna ng aisle, nakaharap sa kanya. Ang tela na nakatakip sa mukha nito ay parang basang-basa ng dugo at ang espada nito nakataas, parang handang tumaga. Hindi na nakapaghintay si Ben. Tumakbo siya pabalik sa sakristiya at nilak ang pinto. Pero sa kabilang side ng pinto, narinig niya ang mga yabag. Hindi yabag ng tao, masyadong mabigat. At narinig niya ang isang boses. Isang boses na parang boses ng 1,000 tao na sabay-sabay na sumisigaw ng pabulong. Bakit ka nandito sa aming oras? Bakit mo kami tinitingnan? Amin to. Sinasabi sa mga research na mga sakristiya at belfry ay hotspots tuwing mahal na araw. Ang mga rebulto ay nagsisilbing vessels dahil walang guard na nagkokontrol sa spiritual energy ng simbahan. Kahit anong ligaw na kaluluwa or demonic entity ay pwedeng pumasok sa mga imaheng ito. Sila ang mga parasite of our faith. Ginagamit nila ang forma ng mga santo para takutin ang mga taong naiwan sa loob ng ritual vacuum. Gagamitin nila yung mismo mga bagay na pinaniniwalaan mong sagrado para patunayan sa iyo na wala kang takas. Noong nag-umaga na, nahanap si Ben ng kura paroko na nakasiksik sa kanto ng sakristiya. Puting-puti ang buhok dahil sa takot. At ang rebulto ni San Miguel, nandun na ulit sa pedestal niya. Pero yung espada nito ay may nakadikit na buhok at dugo na hindi maipaliwanag kung kanino galing. Sabi ni Ben, nung sandaling tinitignan niya yung rebulto, nakita niya yung tela na dahan-dahang humuhubog sa isang mukha na hindi kay San Miguel. It was a face of pure malice. Isang mukha na nakangisi sa kanya. Kung akala mo ay sa loob lang ng simbahan or sa bahay may panganib, nagkakamali ka. Sa mga kabundukan ng Sierra Madre, may mga kwento tungkol sa shadow processions. Noong 2012, isang grupo ng mga hikers ang nag-decide na mag-camp tuwing mahal na araw. Sabi nila, wala namang multo sa taas ng bundok. Open air yun, hindi tayo seryoso dito. Akala nila, ang multo ay nasa mga lumang gusali lang. Akala nila, ligtas sila sa gitna ng kalikasan. Pero nung madaling araw ng Biyernes Santo, nagising ang isa sa kanila dahil sa isang matinding liwanag na dumaan sa harap ng tent nila. Nung sumilip siya, nakita niya ang isang mahabang linya ng mga tao.
Nakasuot sila ng mga itim na kapa, may mga dalang kandila na may asul na apoy at may mga bitbit na dambuhalang krus. Akala nung hiker ay mga lokal na namamanata lang na umaakyat ng bundok para magpenitensya. Pero nung tinignan niya ang kanilang mga paa, wala. Nakalutang sila ng mga ilang pulgada mula sa lupa. At nung tinignan niya ang mga mukha nila sa ilalim ng mga hood, wala silang mga mukha. It was just a black void. Ang prosisyong ito ay hindi part ng kahit anong parish. Sila ang mga task-bound ghost. Sila yung mga taong nung nabubuhay pa ay masyadong obsessed sa ritual pero walang tunay na pananampalataya. Now, they are forced to repeat the procession for eternity, searching for a church that will never open its doors for them, searching for a forgiveness that might never come. Isa sa mga hikers ay nag-decide na sundan ng prosesyon out of curiosity. Hindi na siya nahanap ng mga kasama niya noong umaga. Ang tanging naiwan na lang ay ang kanyang flashlight at ang isang peraso ng kandila na ang apoy ay hindi namamatay kahit ilubog mo sa tubig. Hanggang ngayon, naririnig pa rin daw ang boses niya na nakikisama sa chanting tuwing Biyernes Santo. He became part of the ritual he didn't respect. He became one of them. Lahat ng mga kwentong narinig nyo ngayon, mula sa salamin sa Laguna, ang boses sa Quezon hanggang sa patay na oras sa Maynila at ang mga anino sa sakristiya, ay bahagi ng isang mas malaking context na madalas nating ipinagsasawalang bahala. Sa ating folk Catholicism, ang mahal na araw ay hindi lang panahon ng penitensya. Ito ay panahon ng spiritual warfare kung saan ang mga linya sa pagitan ng banal at ang dilim ay nagiging malabo. Ito yung panahon kung saan ang timeline ng tao ay bumabangga sa timeline ng mga espiritu. May mga reports kami nakita tungkol sa mga shadow procession sa mga bundok ng Banahaw. Sinasabi na sa gitna ng gabi ng Biyernes Santo, makakita ka ng mga tao nakasuot ng kapa at may dalang mga kandila. Pero kapag tinignan mo sila ng maigi, wala silang mga paa. Sila yung mga tinatawag nating task-bound ghost. Mga taong nung nabubuhay pa sila ay peke ang kanilang debosyon. Ginagawa lang nilang ritual para sa camera or para sa approval ng iba. Ngayong patay na sila, kailangan nilang gawin ang prosesyon ng paulit-ulit bilang parusa habang buhay, habang walang nakikinig sa kanila. It's a literal manifestation of their hypocrisy. Mayroon din tayo mga kwento tungkol sa mga rebulto sa sacristy na biglang gumagalaw or umiiyak. People think it's a miracle, pero ang sabi ng mga matatandang sakristan, minsan ito ay infestation. Ang mga nilalang na pumasok sa ritual vacuum ay minsan hindi na lumalabas. Nananatili silang nakatira sa loob ng mga kahoy at ivory na imahe, naghihintay ng susunod na taon para muling magparamdam. Sila ang mga parasite ng pananampalataya. Gagamitin nila yung essence ng mga deboto para manatiling buhay sa mundong ito. Huwag nating kalimutan ang mga elemento, ang mga duwende, tikbalang at aswang. Para sa kanila, ang mahal na araw ay parang open season. Sila mga original na landlord ng lupang ito bago dumating ang cruise. At tuwing namamatay ang impluensya ng cruise sa loob ng 2 araw, binabawi nila ang teritoryo nila. Kaya kung may marinig kang kaluskos sa bubong nyo mamaya, huwag mong isipin na pusa lang yun. Baka yung dating nagmamayari ng lupang kinatatayuan ng bahay ninyo ay bumalik na para maningil ng renta sa pamamagitan ng takot ninyo. Baka yung aswang na matagal nang hindi nakakakain ay nakahanap ng butas sa pader ninyo. Kasama rin sa mga lore na hindi natin dapat kalimutan ay ang mga hereditary hauntings. May mga pamilya na tuwing mahal na araw lang nakakaranas ng kamalasan. Sinasabi na may mga ancestor sila na gumawa ng pact sa mga nilalang na ito noong patay ang Diyos para sa kayamanan o proteksyon.
Dahil alam nila na sa mga oras na yun, kahit anong madilim na deal ay pwedeng gawin na walang nakatingin. At tuwing sasapit ang anibersaryo ng pact na yun, kailangan magbayad ng mga buhay. Isang buhay para sa isang taon ng kayamanan. Ang mahal na araw ay hindi lang tungkol sa paghihirap ni Kristo. Ito ay tungkol din sa kung ano ang lumalabas kapag wala na ang liwanag niya. Maging mapagmatsyag, maging mapanalangin, kahit pakiramdam mo ay walang nakikinig. Dahil ang pananampalataya ay hindi lang ginagamit para sa kaligtasan ng kaluluwa. Ginagamit din itong proteksyon laban sa mga aninong hindi natin maintindihan pero kanina pa tayo pinapanood. Nabanggit din sa aming mga research na may mga thin spots or liminal spaces na lumilitaw sa mga lumang bahay na bato. Ito yung mga sulok na bigla na lang lumalamig or yung mga hallway na parang humahaba kapag tinitingnan mo. Ang mga spaces na ito ay nag-a-act as spiritual magnets tuwing mahal na araw. Kung may ganitong sulok sa bahay nyo, pakiusap, huwag nyo munang lalapitan hanggat hindi pa umaakyat ang araw sa linggo ng pagkabuhay. Salamat sa pakikinig sa espesyal na episode na ito ng Radyo Hanino. Sana ay naging paalala ito sa inyo na ang mundo ay mas malawak at mas madilim kaysa sa nakikita ng ating mga mata. Ang bawat kwentong ibinahagi namin ay totoo para sa mga nakaranas nito. At baka bukas, ikaw naman na magkwento sa amin. Like and subscribe para lagi kayong updated sa mga kwentong ayaw pag-usapan ng iba sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Hanggang sa muli, manatiling gising, manatiling ligtas, huwag bibitaw sa liwanag. Dahil ang anino ay laging nasa likod mo lang, naghihintay ng pagkakataon. Huwag kang lilingon. Alam kong nararamdaman mo ang bigat sa balikat mo habang nakikinig ka sa akin. Kanina pa siya nakatayo sa likod mo, nakasilip sa balikat mo. Nararamdaman mo ba yung hininga sa leeg mo? Malamig, diba? Amoy lupa at luma. Yung tipong amoy ng bangkay na hindi nabaon ng maayos. Huwag kang gagalaw. Huwag mong titingnan ang salamin sa harap mo. Dahil kapag nakita mo ang ngiti niya, hindi ka na makakaalis. Magkasama na kayo sa dilim. Huwag kang kukurap. Baka sa susunod na pagpikit mo, nasa harap mo na siya pagbukas ng mga mata mo.